Manalangin po tayo. Panginoong Hesus, muli kaming lumalapit sa inyong harapan sa mga oras na ito. Dalangin namin, Panginoon, ang malayang pagkilos, ng Espiritu sa aming kalagitnaan, maging tagapagturo ka namin, Panginoon, kung ano man yung mga issues, concerns ng bawat isa. Lord, I pray, nakatagpuin niyo po kami, O Father God, sa mga nagawa po namin pagkakamali, pagkakasala, sa isip, sa salita at sa gawa. Patuloy po kaming dumudulog sa inyo pong paanan, humihingi ng kapatawaran at dalangin po namin, Lord God, na patuloy na makapamuhay kami na merong kabanalan, merong katwiran na nanggagaling sa inyo. We honor you, Lord. We glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. Ang ating pong topic 223, Shared Love, Living in Koinonia. Kukuhanin po natin yung ating main verse sa Acts chapter 2 verse 42. Sabi po dito ng salita ng Diyos, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship and to the breaking of bread and to prayer. Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. So makikita natin yung mga elements na minention dito, 'di ba? Apostles teaching, katulad ng ginagawa natin tonight, Bible study, 'di ba? Fellowship. Kaya merong Sunday service, merong physical church tayo na tayo po ay nag-gather all together, 'di ba? We pray, we worship together. Breaking of the bread. Kaya sa simbahan natin, 'di ba? Every week meron po tayong breaking of the bread and of course to prayer. Yan. So makikita natin dito yung mga early Christians, yung mga bagay na kailangan nilang gawin to honor, to glorify Jesus, ginagawa po nila. And it is the same thing na ginagawa po natin sa kapanahunan ngayon. Ang buhay Kristyano ay hindi solo flight. Tandaan mo yan na hindi po pwede na ikaw lang, sasabi mo na nanampalataya ka kay Jesus Christ pero hindi ka nag-church, hindi ka umati ng Bible study, basta nagbabasa ka lang ng Bible, di ba? So hindi po ganun ang Kristyano. Hindi po ito solo flight. Tinawag tayo ni Jesus hindi lang para sa personal na relasyon sa Kanya, kundi para sa shared life kasama ng kapwa mananampalataya. So yun yung tinatawag na shared life. Yung buhay mo, ibinabahagi mo sa ibang tao, inilalaan mo yung oras, yung panahon mo, yung talento mo to share the gospel to others. Di ba? We're sharing life sa bawat isa. Ang tawag po dun ay koinonia. Ibig sabihin, fellowship na rooted sa pag-ibig ni Kristo. Kaya napakahalaga talaga ng mga fellowship, mga gathering na katulad na ginagawa po natin tonight. Sa bagong tipan ng biyaya, tayo ay binuo bilang isang pamilya na lumalago sa word, sa prayer at sa community. So as Christians, kailangan talagang lumalago tayo sa salita ng Diyos. Napakahalaga na patuloy tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, nakikinig sa mga preachings, 'di ba? Sa mga Bible study, and even tayo, meron tayong personal quiet time and devotion. At syempre, we also get involved sa prayer, di ba? And of course, in serving the community by sharing the word of God. Yung Acts chapter 2 po, na binasa po natin, ay naglalarawan ng unang church pagkatapos ng Pentecost. So yung tinutukoy dito na Pentecost na pag-aralan na po natin ito, yun yung time na sila nagkakatipon, 'di ba, doon sa upper room, and then biglang bumaba yung banal na spirito, napuspos sila ng banal na spirito, and then nagsalita sila ng iba't ibang wika. Na-baptize po sila in spirit. Ang mga mananampalataya ay nagtipon, nagbahagi ng kanilang ari-arian at nagkaroon ng tunay na unity. So kung babasahin natin yung Book of Acts, talagang makikita natin na ganong katindi yung pag-ibig ng mga mananampalataya sa kapwa nila Kristyano, na even yung kanilang mga bahay, lupa, mga ari-arian, pinagbibili nila para maitulong sa pangangailangan ng simbahan. So sa panahon natin, hindi naman ganun yung nire-require ng Lord, 'di ba? Kundi yung ating normally yung oras, yung panahon na ibibigay natin sa kanya. At kung tayo inililid ng Holy Spirit, syempre makapag-minister, ipagamit yung ating talento and the resources that we have. Hindi ito dahil sa batas o hindi dahil sa obligasyon. Ginawa po nila iyon dahil sa kanilang overflow na pag-ibig ng Diyos sa kanilang puso. Ganun pala yun, no? Kapag talaga kasing naalaman mo kung gaano kakamahal ng Panginoon, nag-uumapaw yung pag-ibig ng Diyos sa puso po natin.
At ganun yung ginawa ng mga early Christians before. Kaya ganun na lang yung kanilang pagsiserve sa gawain ng Panginoon. Ang breaking up the bread, hindi lang po ito about sa pagkain na kumakain tayo ng tinapay, uminom tayo ng grapes na symbol ng blood ni Jesus, kundi ito po itanda ng pagkakaisa sa katawan ni Kristo na we are part of the body of Christ. At dahil parte tayo ng katawan ni Kristo, siya yung ulo, so lahat po tayo ay mahalaga sa gawain ng Panginoon. Yung ating presence pa lang, yung ating time, making us available to listen to the Word of God. Napakahalaga po niyan sa ating Panginoon. Ang main message po na ating pag-aaralan tonight, ito pong tatlo. Number 1, Jesus has called us out collectively as a people who would embrace fellowship or koinonia, shared lives. At isa ito sa sinira ng kaaway nung nagkaroon ng COVID, 'di ba? So nung nagkaroon ng COVID, marami mga Kristiyano hindi na nakadalo ng physical church, yung iba hindi na rin nag-join ng mga online Bible studies, and then eventually nag-depart sila sa kanilang pananampalataya. So it's very important na we have fellowship kasi parang apoy po yan na merong mga baga. Kapag inalis mo talaga yung baga, ang mangyayari doon, mamamatay yung baga, di ba? Mawawala yung apoy. Ganon din tayo as Christians. We need one another. Even kami as pastors, leaders, workers, kailangan din namin ng fellowship. Kasi kung hindi kami magiging connected sa mga kapwa mananampalataya, mangyayari din sa amin ay masisira or matutupok yung apoy na meron kami sa Panginoon. An important aspect of our Christian life is that we walk with our church community. This is not optional. This is how we grow in His Word, in His community, and in prayer. Kaya kayo, being mga attendees tonight, I encourage you. Yes, most of you nakaka-attend ng online Bible study. Pero sana, kung available naman tayo, magbigay tayo ng oras na maka-attend ng physical church, ng fellowship with God. Kahapon nga nabibless ako, merong nag-approach sa akin. I think narito siya tonight. Na gusto niyang umatin ng church. So hindi ko siya personal na ini-invite, pero it was the Holy Spirit leading that student na umatin ang gawain ng Panginoon. Again, it's not optional. Makakatulong sa atin ang church community para tayo po ay mag-grow. So we grow in love as we embrace His community. We are stretched, di ba? Minsan nako-correct talaga tayo sa mga preaching, sa mga teachings. We are trained. We are being developed as Christians who would love Jesus and will also love our brothers and sisters. Kaya nga ang ating vision to love God and to love others. Siyempre, nauna kang minahal ng Panginoon, because of that, minamahal mo din ang Lord pabalik. And in the same way, dahil mahal mo rin yung sarili mo, natututunan mong mahalin yung ibang tao, yung ating brothers and sisters in Christ. Tatlong bagay ang gusto ko pang iwanan sa atin tonight. Number 1, devotion to the Word. Sabi nga, di ba, they devoted themselves to the apostles' teaching sa Acts chapter 2, verse 42. Ang example niyan, si Timothy. Si Timothy, bagamat siya po ay disciple ni Paul, pero makikita natin na siya ay pinalaki sa scriptures. Mababasa natin yan sa 2 Timothy 3:15. Yan, basahin ko po. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan, referring to Timothy mula nung bata pa siya, na may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So kung makikita natin yung kanyang lola, meron siyang lola, Lola Loida, na talagang nagsiserve kay Lord at na-pass down yung faith na meron yung kanyang lola sa kanya. So tayo, marami sa atin dito mga college students, napakahalaga na as early as now, tayo po ay nakakarinig ng scripture, ng salita ng Diyos para tumatag yung ating pananampalataya sa Panginoon. Ang word, ang foundation ng ating fellowship. Tandaan mo hindi opinion, hindi hype, hindi kung ano yung trending ngayon, kundi yung truth ng Diyos. Kaya mga anak, kailangan nag-aaral talaga tayo ng salita ng Diyos kasi minsan ang dami mga influencers, mga vloggers, marami tayong nababasa sa social media na akala natin tama or maganda yung mga sinasabi pero hindi biblically sound. Hindi tama sa sinasabi ng salita ng Diyos, minsan opinionated. So ang foundation po ng ating faith is the Word of God. Kailangan devoted tayo sa salita ng ating Panginoon. Yan, number 2, fellowship and love.
'Di ba sabi nga sa Acts 2:42 to fellowship. Example nito si Barnabas, he was the son of encouragement. Mababasa natin yan sa Acts chapter 4 verses 36 to 37. Nagbigay ng lupa para sa church. Tindi, no? Basahin natin. Sabi dito, ganon ang ginawa ni Jose, isang Levitang taga Cyprus na tinawag ng mga apostol na Bernabe, nang ibig sabihin anak ng pagpapalakas loob. Ipinagbili niya ang kanyang bukid at ipinagkatiwala sa mga apostol ang pinagbilhan. Ang tindi naman ng conviction ng Holy Spirit kay Barnabas, 'di ba? Kaya pala siya tinawag na son of encouragement. Ganun na lang yung heart niya for the ministry sa gawain ng Panginoon na even yung kanyang bukid pinagbili niya at binigay niya doon sa mga apostles sa mga pinagbilhan para magamit doon sa gawain ng Panginoon. Fellowship means share the lives. Yun yung pinakita dito ni Barnabas. I know yung motivation niya, bakit niya ginawa yun para sa simbahan because of love, di ba? Yun lang naman yung reason kasi wala naman talaga siyang mapapala kung yung pinagbilhan binigay niya, di ba? Hindi lang attendance. Tandaan mo ha, sana tayo ay dumating sa point na we grow, we mature. We're not just attending Bible study, we're not just attending church, kundi andun yung tunay na pagmamalasakit na tayo nagagamit na rin ng Lord to encourage others, 'di ba? At andun yung ating accountability. Pag sinabi accountability, concern ka doon sa kapwa mo mananampalataya or your brother and sister in Christ na kapag kailangan niya ng prayer, andun ka to pray for that person at kung meron ka namang support na pwedeng ibigay, like finances or whatsoever, na you're capable of doing that. So gawin din natin yun sa ating mga kapatid sa Panginoon. Yan, yung last point ko po is prayer and breaking of the bread. 'Di ba? Nabasa rin natin sa Acts chapter 2 verse 42. Ang example nito si Paul at saka si Silas. Imagine they were praying in prison. At ang nangyari na kung babasahin natin, nagresulta saan? Sa kaligtasan ng jailer. Na-preach ko nga yan one time na even yung household, yung mga kasama sa bahay ng jailer, na-save din. Kasi during that time, kapag jailer ka, tagabantay ka ng bilanggo, yung bahay mo malapit lang din sa bilangguan. Kaya nakatira din doon yung kanya mga kamag-anak. Nang maghahating gabi na, ano ginawa ni Pablo at saka ni Silas? Kahit sila nasa bilangguan, nananalangin, umaawit ng mga himno sa Diyos at nakikinig naman ng ibang mga bilanggo. At alam natin yung nangyari, even siguro yung ibang mga bilanggo na katulad nila na born again din. Di ba? Nakakilala sa Panginoon. Ditong lesson na makikita natin regardless of our situation in life. 'Di ba yung common sa atin, busy. Paano kapag marami ka ng projects na gagawin, maraming machine experiments, maraming thesis, 'di ba, na kailangang tapusin. Are we still willing to pray? Are we still willing to worship God? Mas pipiliin pa rin ba natin or mas laliman natin? Hirap na hirap ka sa buhay, marami kang problema, broken-hearted ka, 'di ba? Lost ka, wala kang direction, walang sense of direction. And then you feel na wala na nagmamahal sa iyo. Para ka nasa bilangguan katulad ni Paul at saka ni Silas. Are we still willing to pray to God and to worship Him? 'Di ba? So sana ganon. Tularan natin ang ginawa ni Paul at saka ni Silas. Prayer kasi strengthens unity. Dito ang lesson pang makikita natin, hindi pinakita na solo lang nagpe-pray, nag-worship si Paul. He was with Silas. Napakahalaga ng fellowship. Kaya kapag may pinagdadaanan ka, don't hesitate, 'di ba? To approach someone, even sa akin, pwede kang magsabi, pwede kang magpa-pray, you can open up kung kailangan mag-share ka ng mga experiences mo, okay lang po yun. Ano po, so we are doing it for the glory of God. Ang dami na rin naman mga nagme-message sa akin about their concerns, asking for prayer, di ba? So pwede po yun. So prayer strengthens unity. Breaking bread reminds us of Jesus Christ's sacrifice that we are one body. Kaya kailangan na patuloy mo ring inaalala yung tinapos na gawa ng Panginoon. Remember, He is overcomer. He already finished, di ba? Na-overcame niya na ang world. Kaya tayo din, as Christians, kaya din po natin mapagtagumpayan lahat po ng hamon ng buhay. So, ang church po ay hindi building. Again ha, sabi ko nga sa inyo, I'm not promoting a local church. Lagi ko sinasabi doon sa mga malalayo kong mga estudyante na talagang ang layo naman na I'm praying na makahanap sila ng church na malapit sa kanila, di ba?
community of grace. Hindi kasi ito about the building. It's more of your relationship with God, and then at the same time, mga fellowship with co-believers na naniniwala sa tinapos na gawa ni Kristo. Ang shared love ay bunga ng Spirit na kumikilos sa atin. Remember, it's not about people. It's not about the pastor. It's not about the physical church. Lagi nating tatandaan, ito po ay because of the Lord Jesus Christ. Kapag tayo ay devoted sa word, sa salita ng Diyos, sa fellowship, sa prayer, ang resulta niyan joy, diba? Generosity at growth. Siguro, nare-realize mo yan na kahit na meron kang pinagdadaanan, di man tayo nawawala ng problema, di ba? So marami tayong mga pinagdadaanan sa buhay. Pero kahit na ganun, payapa tayo. Meron tayong kaligayahan. At minsan kahit nagigipit tayo, generous pa rin tayo sa gawain ng Panginoon. At nakikita natin na we're growing. Di ba, nababago tayo ng salita ng Diyos. Yung mga dati natin pag-uugali, yung pride na meron tayo before, yung pagiging stubborn natin, di ba, nababago dahil sa salita ng ating Panginoon. So, paano ko po ito ma-apply? Maglaan ka ng oras sa word study kasama ng kapwa-believers. Yan, katulad ng ginagawa natin tonight. And even after the Bible study, kung meron kang tanong, huwag kang mag-hesitate mag-personal message kung merong hindi clear sa'yo sa inaral natin na salita ng Diyos. Kailangan na we grow with each other sa pag-aaral ng Word of God. And then try to practice generosity at encouragement sa church family. Again, it's not about money. Most of you here, estudyante, hindi naman kailangan na talagang every week mag-offer ka kung hindi mo pa talaga kaya. So even your presence, di ba, sabi ko nga, yung oras mo, kung meron kang resource or meron kang talento na you feel na pwedeng magamit ng Lord in the ministry, ipagamit natin. And we can be also an encourager to other people as well, even to your families, di ba, to your classmates, to your friends. And then mag-initiate ng prayer gatherings, kahit small group lang. So yung pangatlo, medyo for maturity na ito or for matured believers na ito, I would suggest lang, if you have time, edi umatin tayo ng mga prayer meeting. Mamaya meron kaming prayer meeting ng 7 p.m. Online po uli iyon. So pwede po tayong mag-join. And then every Sunday, meron kaming small group after the preaching. So pwede rin tayong join po noon para patuloy pa tayo mag-grow kay Lord. Ang challenge po sa atin tonight, live out shared love, grow in word, walk in fellowship, and pray together as one body in Christ. Panginoon, salamat sa gabing ito na ipinagkaloob niyo po sa amin, O Father God. Salamat, Panginoon, na marami kaming natutunan about shared love. Dalangin namin, O God, na patuloy naming ma-imbibe yung pag-ibig na nanggagaling sa inyo, na ibinigay niyo na nga po sa amin, O Father God. Patuloy na kami din matutong mahalin ka ng buong puso po namin, Lord, by your grace. And even, Lord God, yung mga kapwa po namin mananampalataya. Dalangin namin na maibahagi din namin yung pag-ibig na tinanggap namin mula sa inyo. Salamat, Lord. We honor you. We glorify you. In Jesus' name, I pray. Amen.